Praise God ho. So may mga kapatid ho tayo na nagbakasyon ho, nandun sila sa nasa ibang lugar. Hindi naman nasa ibang bansa ho. So mamaya ho, medyo hindi ho ganun tagal ho itong ating pag-uusapang mensahe ng Panginoon. Dalangin ko na ito'y kumurot sa puso natin at magkaroon ito ng rema dahil malapit na naman hong pumasok tayo sa susunod na taon at itong taon na to ay mahaba-haba na naman taon. Pero katulad ng pangako ng Panginoon, yung taong ito na sasamahan niya tayo, mga kapatid, sa susunod na taon, kasama pa rin natin. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. Sabi dito ho, sa Mateo chapter 1 verse 23, ito ho yung mensahe na gusto ng Panginoon iparating sa atin, ipaalala sa atin, at ito yung babaunin natin sa susunod na taon. Huling linggo na ho ngayong araw na ito, at meron pa ho tayong midweek. Baka ho, sa mga kapatid natin ho na dumadalo sa midweek, meron pa ho tayong pagkakataon para ho makasamba dito. At ang kagandahan ho sa mga nadalo sa midweek, walang kainit-init, malamig. Mateo chapter 1 verse 23, ganito ho mababasa natin. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Amen. Okay, tingnan natin dyan, may mga bagay dyan, may mga salita dyan na mamangha kayo dahil Diyos lang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Amen. Una, sabi dito, maglilihi ang isang dalaga. Wala akong sana ma-open Sa panahon natin ngayon, hindi na ako nagtataka kung may naglilihi na dalaga. Kasi uso na ngayon sa mundo, yung magpapakasal na nanganak na o manganganak pa lang, yun ang uso sa mundo. Pero sa Bible, sa Lumang Tipan, hindi pwede kung ang dalaga ay may dalawang baby sa sinapupunan hanggat hindi sila kasal dahil pinapatay. Pero sabi ng Biblia, ito Mateo chapter 1 verse 23, ay isang prophecy o sabihin natin hula na magkakaroon ng kaisa-isa lang ito ay kaisa-isa lang na natawag dito kaisa-isang kaso na nangyari sa isang babae na siya ay walang asawa, walang gumalaw sa kanya pero naglihi siya. At ang sabi dito, itong dalaga na to, ibig sabihin ng salitang dalaga, malinis. Walang dungis. Amen o? Specific ang sinabi, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. Di ba kayo namang sa salita na yan? Hindi pa, isipin nyo, ang babae, sa totoo lang, na-invento yung ultrasound, pero hindi pa rin 100% totoo. Pero ito, pinapisi pa, hindi pa ipinapanganak si Mary, hindi pa pinapanganak si Jose, na-prophecy na na mayroong kayo sa isang dalaga, na mabubuhay sa sanlibutan, na maglilihi ng isang lalaki, na wala akong gagalaw na lalaki. Doon pa lang mo sa senaryo, mamamanga ka na. At ang sabi dito, isang lalaki ang ipapanganak niya, hindi kambal. Hindi kambal na babae, hindi dalawang lalaki, kundi isang lalaki. Kaya walang kakambal si Jesus. Napakatindi ho ng prophecy na to kasi isipin mo, hindi pa dumarating yung babae, itong si Mary, hindi pa dumarating. Diniklara na ho na may darating na isang Mary at dun ho, ipapanganak si Jesus ng isang dalaga. At tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos bago matapos ang taong ito. Emmanuel, ibig sabihin niyan, kasama natin ng Diyos. Amen. Pwede po ba mag-amen? Amen. Kasama natin ng Diyos, hindi lang sa taong ito, kundi sa susunod na taon, kasama natin ng Diyos. Amen. Napakagandang paalala nito sa atin. Ayan, dito sa picture na to, nag-uusap si Duyan, si Santa Red, at saka si Santa, hindi naman Santa White. So si Jesus Uyan at saka si Santa Claus. At ang pinag-uusapan nila, nagtanong si Santa Claus, sabi niya, Jesus, what is the best gift you gave to someone? Nagtatanong si Santa Claus kung ano yung pwede niyang ibigay o binigay niya na pinakamagandang regalo sa lahat. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, ang buhay ko. Mga kapatid, ang pinaka-the best pa lang may regalo natin sa kapwa natin tao, higit sa Diyos, ang buhay mo. Pakisabi dyan sa katabi mo, iregalo mo na yung buhay mo. Pastor, binalot ko na to. Huwag mong iregalo basta-basta sa tao, kundi iregalo mo ito sa Diyos. Kasi bakit? Ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, niregalo niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa pamagitan ng pag-utos ng Diyos Ama. Sabi ng Diyos Ama, anak, isisend kita sa sanlibutan para maging regalo kita sa kanila. Sabi ng Panginoong Hesus, payag ako, Ama. Buhay niya ho, ang binigay niyang regalo sa atin. Baka ho meron sa inyo dito nakasimangot nung mga nagdaang kahapon dahil baka naman ano yung na-expect nyo regalo ay kakaiba. At ang nabalot lang ay gaganto lang. Alam niyo ho, mas masarap sa pakiramdam na kahit papano may naabutan ka o may nagregalo sa inyo. Kami yung mag-asawa personal,
Wala pa, pero parating pa lang daw. Kanino kaya galing, ano? Okay, ulitin ko lang ho, itong senaryo na ito ay isang parang napakasimpleng larawan, illustration, pero ho yan ay pagpapatunay na ganyan ho talaga ang ginawa ni Jesus Christ. Ibinigay niya at inialay niya ang pinaka-the best na regalo na walang ibang makakabigay kundi tanging siya lamang para ho maging modelo natin. Binigay ni Jesus ang kanyang buong buhay para sa atin, dapat din natin ialay o ibigay ang ating buong buhay sa Diyos. Amen po ba? Amen. Okay o, isang sa di natin makakalimutan at wag na wag talaga natin kakalimutan, ang mensahe ng Pasko ay hindi lang about sa regalo na binabalot. Mamaya ho, makakatanggap tayo ng mga regalo, lalo na yung gumawa ng parol. Yung mga hindi gumawa ng parol, okay lang. Wag na wag daw natin kakalimutan ang mensahe ng parol. Sorry. Hindi parol. Ang mensahe ng Pasko ay sabi dito, sa katuparan ng Diyos sa kanyang pangako na lagi niya tayong sasamahan. Mga kapatid, baka yung inaalala mo pag Pasko regalo, tandaan mo, dapat hindi mo makakalimutan na kaya may Pasko para sa katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Ano pangako ng Diyos sa atin? Pangako na lagi niya tayong sasamahan. Nung lumang tipan, alala niyo nung lumang tipan, wala ka naman Jesus na mababasa at walang Jesus na nabuhay nung lumang tipan. Ang sumasama sa mga tao at that time ay yung presensya ng Diyos. Andun yung haliging ulap, haliging apoy, Diyos mismo ho yun. Presensya ng Diyos ang sumasama sa mga taga-lumang tipan. Nung bagong tipan ho, hindi na. Ipinadala niya mismo ang kanyang bugtong na anak para personal na makasama ng mga tao. At yun ho, isa sa pinakamagandang regalo na natanggap ng mga taong nakadaupang palad ni Jesus Christ. At tayo hanggang ngayon ay dumadanas ng ganong biyaya. Bakit ho, si Jesus ay wala na ho saan. Wala ho dyan, hindi mo nakikita siya physical, pero nandito na siya nakatira sa puso mo. Bakit ho? Tinanggap na natin siya bilang Panginoon ng ating mga buhay. Amen. Ang Pasko ay kaganapan ng pangakong ito ng Diyos nang isilang ang ating Panginoong Hesus. Napakahirap kaya imaginein. Napakahirap at talaga napaka-imposible ho ng isang dalaga, wala mang asawa pero magkakaroon ng anak. Pero sa Diyos, kahit imposible, gagawin niyang posible para matupad lang ang pangako niya sa atin. Naniniwala ho ba kayo, Pastor, ito lang yung trabaho ko, ito lang yung buhay ko, pero may pangakong malaki ang Diyos, mas maniwala ka sa pangako ng Diyos kaysa kakayanan mo. Kapatid, mas magaling ang Diyos sa'yo. Amen. Tama po ba? Amen. Okay ho. Ang Pasko ho ay pagpapaalala na ang Diyos mismo, nagkatawang-tao ang Diyos upang makasama niya tayo. Isipin niyo, Diyos nasa langit, Diyos na makapangyarihan. Isipin niyo, naisip niya na para makasama ko ang mga taong ito, siya mismo nagkatawang-tao. Nagkatawang-tao ang Diyos para makasama niya tayo personal. Ito ang sabi sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan, kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Okay ho, i-highlight po natin yung word na salita. Hindi naman natin nabasa yung pangalan ni Jesus dyan eh. Sabi dito, naging tao ang salita. Tingnan natin sa John chapter 1 verse 1. Sa pasimula pa'y naroon ang salita. Andiyan na naman yung salita. Hindi specific kung anong pangalan ng salita. Sabi dito, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita. Ulitin ko lang ha, at ang sabi dito, at ang salita ay Diyos. Kaya nasabi ko, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao para makasama niya tayo. Isipin niyo kung gaano katindi yung ginawa hong sakripisyo ng Diyos. Siya ho na Diyos, na nandun na sa kanya lahat, mayroon na siya ng lahat ng bagay, inabot niya yung tao na may kakulangan, may diferensya, inabot ng Diyos para ho maramdaman niya, hindi lang ho para ho i-save tayo, kundi para ho maramdaman niya tayo bilang tao. Nagkatawan-tao ang Diyos, mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng idahilan, Pastor, hindi ni Lord alam yung nararamdaman ko kasi hindi naman siya naging tao. Wala ho tayong ganung dahilan. Bakit ho? Ginawa ng Panginoong Hesus ang isang bagay na hindi kayang gawin ng kahit na sino. Isipin niyo ho, siya'y napakayaman, siya'y makapangyarihan, in-embrace niya, tinanggap niya sa sarili niya yung isang posisyon na may kakulangan at may kahirapan. Yun yung pagiging tao. Alam niyo ho, tayo mga tao, alam na alam ng Panginoong Hesus na nagsasuffer tayo dahil meron tayong mga kahinaan. Yang katabi mo, yung nasa likod mo, yung nasa harap mo, may kahinaan yan. Pero tanggapin mo, kasi tinanggap yan ni Jesus. Tama po ba? Okay. So, i-trace natin kung sino ho ba talaga itong salita na nagkatawa tao at salita ho na sabi dito yung Diyos. Balikan lang natin ang John chapter 1 verse
14, balikan lang natin, no? Sabi dito, naging tao ang salita at siya nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Si Juan dito mismo yung nagpapatotoo. Sa panahon natin ngayon, paano mo ipapatotoo ang Diyos kung hindi mo siya naranasan personal? Meron ba sa inyo dito nagkukwento, buhay ang Diyos sa buhay ko? Ngayon pag tinanong, paano mo maisasabing buhay talaga ang Diyos? Pag wala kang patotoo o maibalik sa kanila, doon sa tanong nila na personal mong patotoo, kapatid, yung patotoo mo ay kapos. Yung patotoo mo ay hindi powerful. Pero si John the Beloved, siya yung nagsasalita dito. Sabi niya, nakita namin mismo yung salita na nagkatawang tao. Ano sabi niya? Nakita namin yung kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan. Isipin mo, 5 tinapay, 2 isda, napakain yung 5,000. Bible quiz. Ay, sorry na bakit kumawin, baka lumitaw yun. 1 point. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Wala pa rin yung pangalan ni Jesus. I-trace pa natin ang isa. Ang sabi dyan, bugtong na anak. Tama mo ba? I-trace pa natin ang isa pang verse. Sabi dito, John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ayan, di na tayo dyan magkakamali dahil wala namang ibang anak ang Diyos maliban kay Jesus. Kaya ang tinutukoy na salita doon na nagkatawang tao, salita doon na Diyos pala ay walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Kaya ang mensahe natin ay ganito, si Jesus yung Emmanuel. Amen, no? Amen. Pag tinignan mo sa Mateo, hindi mo mabasa doon yung salitang, sabi ng anghel kay Maria, ang ipapangalan mo sa iyong anak ay, at tatawagin mo yung anak mo na Emmanuel. Pagdating sa Lucas, pag binasa niyo yung Lucas, sabi doon, tatawagin mo yung anak mo na Jesus. Ngayon, nung pagka binasa niyo yung 2 libro, magugulumihanan kayo kasi hindi magkapareho ang pangalan. Pero si Jesus pala, siya rin pala si Emmanuel. Amen, no? Amen. Kaya kung ang pangalan mo Emmanuel, ang pangalan mo Jesus. Huwag kayo magpangalan ng ganyan sa tao, ha? Dahil ang Emmanuel ay pinapangalan lang sa Diyos. Kayo, ganito, paliwanag natin. Mateo chapter 1 verse 23, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Sabi ho sa Isaiah chapter 7 verse 14, ito ay propesiya na napakatagal ho bago mangyari. Gaano katagal yan? Isaiah chapter 7 verse 14, ganito sabi, kaya nga't ang Panginoon na rin na magbibigay ng palatandaan, magliliyang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Mga kapatid, gaano katagal ho yan? Ang prophecy na yan ay ganito ho ang date niyan. Hindi ho ito approximately lang ho. Ibig sabihin, hindi ho ito yung pinaka. Ito lang ho yung tansya. Isipin nyo ho, Isaiah chapter 7 verse 14, hinulaan na ang pagdating ng Panginoong Jesus 740 BC. Ang ibig sabihin ng salitang BC ay bago si Kristo. Bago ipanganak si Jesus Christ o before Christ, ang sabi dyan, 740, isipin nyo ganun katindi ho yung prophecy at naniwala si Isaiah na darating talaga ang Mesias at ipapangalan sa kanya isang araw ay Emmanuel. Kung iba ang Bible nyo, kung pare-pareho tayo ng Bible, mga kapatid, mayroon kayo dyan mababasa na parang ibang spelling. Ganito spelling yan sa original. Kung King James Version ng yung Bible, ganito spelling ng Emmanuel. Yan. Ang spelling ng Emmanuel ay dalawa. Ayun o. Kaya ho minsan ito, bibigyan na lang natin ng trivia para ho, in case na may magtanong sa iyo, Pastor, hindi naman Emmanuel ay I. Ang Emmanuel talaga ay I. Kaya tingnan na rin natin para ho iklaro natin. So sa Isaiah chapter 7 verse 14, pag King James Version ang ginamit nyo, Emmanuel ho na I ang gamit. Bakit ho nangyari yan? Ganito ang paliwanag niyan. Ang Mateo ay sinulat ho nung panahon ng Griego. So Greek yan. So bagong tipan isinulat sa Greek, kaya ho ang kalalabasan niyan, Emmanuel. Okay, take note nyo yan ha. Pagdating mo sa Isaiah, yan ho ay sinulat sa lumang tipan, ang salita mo niyan ay hindi naman Griego. Ang salita niyan ay Hebreo at saka Aramaic. Yan, nagsasalita si Jesus Christ ng 3 lingwahe. Okay, si Jesus Christ kaya niya magsalita ng Hebrew at saka Aramaic nung panahon niya. At kaya lang ho, nung panahon na ni Jesus Christ sa bagong tipan, Griego na ho ang sumakop sa mga Israelita. Kaya ho, ang kinalabasan niyan, Emmanuel. Ang Emmanuel na tagal na I at saka I, ito lang ho pinagkaiba niyan, translation. Pero hindi ho sila nagbago ng kahulugan. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Lucas chapter 1 verse 31, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at panganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging Jesus.
Kanina sa Mateo, binabasa natin yung sulat ni Isaiah na ikinote ni Mateo at sinabi doon na ipapanganak ang pangalang Emmanuel, pero pagdating kay Lucas, pinangalanan niya na ho talaga Jesus. Kaya huwag sana kayo magkakamali ha. Ang nagsasalita ho dyan ay anghel ng Diyos. Ang pangalan niya ho ay Anghel Gabriel. Yan. So, may mga pangalan ho ang mga anghel. Ulitin ko lang ho, may mga pangalan sila na specific at kaya siyang tawagin ng Diyos isa-isa. Ganon katalino ang Diyos. Pastor, nakakalimutan kaya ako ng Diyos? Kung hindi nakalimutan ng Diyos ang mga anghel na mas marami pa sa tao, kayang-kaya ng Diyos tandaan ang pangalan mo. Nung Pasko, alam ng Diyos na may hinihiling ka na regalo. Pastor, hindi dumating kanina. Hindi ko dumating ngayon. Parating pa lang kasi. I-claim mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko, Pastor, 4 na gulong. Pag dumating yung 4 na gulong, huwag ka iiyak. Pangalanan mo. Pastor, gusto ko ng tricycle. Yan. Maganda yung specific. Anong brand? Pag dumating yung tricycle na karang-karang, huwag ka rin iiyak. Kasi specific. Ang gusto ng Panginoon, kasi ang Diyos, pag yan ay para talaga sa iyo, specific, bibigay ng Diyos para sa iyo. Kung hindi mo ikalalayo sa Kanya. Okay, tapos na ho tayo kasi yan ang mensahe. Si Jesus ho, ang Emmanuel, at tandaan, sabi dito, tandaan kapag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Mga kapatid, mahirap, imposible, kaya ng Diyos gawin posible, basta siya nagsabi. Amen. 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 Pastor, kaya irigalo ng Panginoon sa akin ng buong pamilya ko sa susunod na taon, bakit hindi mo panaligan? Dahil kung ano yung pangahawakan mo sa Diyos, gagawin niya kung hindi ka mag-aalinlangan sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, walang hindi mapangyayari sa Diyos. Sapagat sa Diyos, lahat ay posible. Amen. Amen? Tandaan, kasama natin ang Diyos dahil kasama natin si Jesus. Amen po ba? Okay, next, sa pantandaan, hindi ka nag-iisa, may Diyos na lagi mong kasama. Huwag ka na mag-emote. Pastor, wala akong ngayong Pasko, wala, malamig. Huwag ko tayo mag-emote na mga ganun ha. Hindi ka nag-iisa dahil may Diyos na lagi mong kasama. Amen. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan ngayong taong ito at sa susunod pang taon. Hindi ka iwanan ng Diyos. Maaaring siya kaya mong iwanan, pero ang Diyos, hindi ka iiwanan dahil tapat ang Diyos pag nangako, kahit hindi ka tapat sa Kanya. Amen. Hindi nababago ang katapatan ng Diyos. Di ba? Pag hindi tayo tapat at yung tao kausap natin hindi rin tapat, kaya natin maging hindi tapat sa Kanya. Pero ang Diyos, hindi mo kayang baguhin ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Pastor, bakit ganito na lang ang Diyos sa buhay ko? Kahit hindi ako tapat sa Kanya, tapat pa rin siya. Bakit hindi ng Diyos sisirain ang Kanyang katapatan para lang pantayan yung ating kasiraan? Tama po ba? Ang Diyos ay tapat magpakailan pa man. Ang hamon ho ng Biblia, bago tayo mag-pray, magpatuloy tayo. Amen? At sana ho itong dami natin, itong bilang natin na ngayon, hindi na nga tayo binawasan ni Lord. Wala nakuha yung COVID. Ang COVID na yan, walang makukuha dito. Kasi bakit? Ang mga tao dito, hindi tayo dito tatablan ng COVID kasi bakit ho? May tiwala ka sa Diyos. Amen. Amen ho ba? Hindi naman tayo nagyayabang dahil hindi tayo, malalakas tayo, mahina nga, sakitin. Konting lamig, sipon. Kundi isa lang ang pinagmamalaki natin, may Diyos tayo dito makapangyarihan na nag-iingat sa atin. Amen. Walang kinuha, no? Kung walang kinuha si Lord ngayong taon, hayaan mo si Lord magdagdag sa susunod na taon. Amen. Gagamitin ka niya, kapatid. Amen. Amen po ba? Palapangan natin si Lord. Pastor, gusto natin tumapit pa tayo next year. Mga kabataan, mag-akay kayo. Huwag yung, gusto namin dumami. Pag mayroong bago, bago. Tawa-tawa mga nanay at tatay, ganun din naman sila. Ano ba yan? Hindi ho, dapat huwag tayo maging selfish. Kailangan i-share natin yung kabutihan at kaligtasan na inialok ng Diyos sa lahat. Amen. Next year ho ba, kaya ho ba natin punuin na talaga nag-uumapang ang simbahan ng Diyos? Amen. Gawin ho natin lahat. Hindi kaya ng pastor na nag-iisa, kaya natin lahat. Amen. Alam nyo, yung caroling namin kahapon, sabi ko, Lord, medyo talagang hindi na nahakbang. Ito magana. Ano na, pambukol na eh. May dumating na rescue, 2 gitarista. Yung isa, galing kay Rizal, yung isa, galing sa, malayo-layo lang, dito lang banda. Sa Upli. At hindi ako masaya dahil malaki yun na natanggap na yung blessing kahapon. Ang pinakamasaya ako, nabigay namin yung tracks na nasa 300, mga kapatid. Binasa ng babae doon sa tapat ng kanyang buong pamilya, sabi niya, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sabi ko, Lord, ito yung gusto ko. Amen.
napulbil ko kahapon yung gusto ng Diyos na gawin natin. Mag-share ka ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe niya. Binasa ng babae, ang lakas oh. Nandun pa, nakasimangot yun, sabi nung nanay nagbulong, magkano ibibigay? 20. Hindi ko. 20 na. Ngayon inabutan namin ng trucks. Salamat. Para mas malaki pa yung binigay namin. Kasi bakit ang binigay namin, walang katumbas na bayan. Amen. Isipin mo, inaalok ng mensahe, buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen. Pangalan nun namin, Team Jesus. Kaya pag may pinupuntahan kaming manginginom, sabi nung manginginom na isa, hindi naman pwede ko kayong alokin eh. Wala. Dati kasi inaalok kami. Ngayon hindi na nakalok kasi yung pangalan eh, Team Jesus. Kaya naman kayo, yung lasing mo, binigyan ng trucks. Ano to? Yan ay salita ng Diyos. Sabi nung lasing, maganda yan. Okay, magpatuloy tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kung sumablay ka ngayong taon at hindi ka tumodo sa Panginoon, kapatid, sa next year bubuhayin ka pa ng Diyos kasi bakit? Itutodo mo na dapat. Amen. Tama po ba? Pastor, lalo kung tutodahan ko na yung pagdadrums, butas to. Itodo mo na. Itodo mo na yung paglilingkod sa Panginoon. Kung dati, natanong ka lang ng mga ganito, kakarampot, asan mo na? Amen. Kung dati ang palakpak mo napakahina, ba't di mo laksan? Kaya ka binibigyan ng Diyos ng buhay, hindi para sa katabi mo, kundi para sa Kanya, kapatid. Amen. Tignan nyo, next year, may gagawin malaki at natindihan Diyos sa pamamagitan mo. Amen. Magpatuloy tayo sa Diyos, tapusin natin ang mga misyong iniatang sa atin ng Panginoon. May mga iniatang na misyon si Lord na ikaw ang binigyan. Pastor, hindi ko kaya. Ibigyan ko kayo ng verse na nagsasabi I can do all things through Christ who strengthened me. Bata pa ho tayo. Ako pala. Bata pa ho akong pastor na lagi nagsasabi hindi ko kaya. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kaya, tama yan. Pero kaya ko na tumawag sa iyo. Amen. Pastor, itong pinaglilid ko, ako di ba dinasay mo dito, leader, hindi ko kaya. Kapatid, kaya mo. Kasi si Jesus ang kasama mo. Amen. Mga anak ko, hindi ko na kaya mo. Babaguhin na natin yung mga lingwahe natin. Amen. Yung dating hindi mo kaya, sa susunod na taon, lagi mo nang babanggitin. Amen. Kaya ko kay Kristo. Amen. Amen o? Tapusin natin ang mga misyong iniatang sa atin ng Panginoon. Kung ano man yung misyon, kapatid, hindi lang dapat inililigtas ang ating pamilya. Sabi ng Biblia, buong sambahayan, hindi lang buong sambahayan, isama mo na yung iyong angkan. Amen. Amen? Magpakatatag at magpakatapang tayo. Yan, ang ganda ng mensahe ng kanta, no? Habang ako'y nasusugatan, lalo akong tumatapang. Kung sugat-sugat ka ngayong taong ito, pagdating ng susunod na taon, grabe yung tapang mo kasi sanay ka ng masaktan. Amen. Hindi hugot yun, ha? Magpakatatag at magpakatapang tayo sa mga pagsubok, good news na kinakaharap mo. Kung may pagsubok ang kinakaharap, may good news na parating at haharapin pa. Hindi pala natatapos ang pagsubok. Kasi ang pagsubok, pampatibay, pampatatag, pampatapang. Amen. Pastor, grabe na yung tapang ko sa pagsubok. Alam nyo, kami mag-asawa, tinuturuan pala ng Diyos na tumatag sa buhay. Kaya kami nagkakausap yung anak namin, kaunting hika lang, hindi na kami makatulog. Kinausap namin yung nakaranas na mas matindi ang hika ng anak. Pastor, wala pa sa anak ko yan, halos patay na. Yung anak namin, grabe huminga. Ganun kami mag-asawa. Yung bit nung sa amin, nakakadalawa pa lang, yung sa anak namin, mga 20 na. May tunog pa. Nagkuha ko ng idea dun sa mga Pastor, hindi pa yan. Akala ko kasi severe na. Hindi ho. Kaya alam nyo, tatatag ka talaga kapag nakaranas ka mismo personal. Hayaan mo ang Panginoon na pakialaman yung buhay natin. Bakit ko gusto ng Panginoon lumabas yung tunay na ikaw? Yung tunay na ikaw na nilikha niya, tunay na ikaw na hindi duwag sa mga pagsubok, kundi tunay na ikaw na matapang at pinagtatagumpayan ng mga pagsubok kasama niya. Amen? Dito tayo magtatapos. Itong hamon sa ating ngayong taong ito, kung paano tayo pinagtagumpay ng Diyos, nangako ang Panginoon, magtatagumpay pa rin po tayo. Palapakan natin ang Panginoon. At ito ho ang mensahe ng Panginoon na gusto kong bitbitin natin magkakasama, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At huwag na huwag niyong kakalimutan, ang pangalan niya ay Emmanuel, Jesus. Amen. Amen ho? Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at ako excited na ho sa ating mga paparating na mga